So, hello, good morning. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga online or sa lahat ng mga kapanood ng videos na to. So, ngayon, naisipan kong mag-video because I want to talk about mental health awareness. Sa mga taga-lugar namin, 'di ba, halos napapadalas na yung mga about sa mga suicide incident like that. And lately nga ito, nakilala ko yung yung taong yun, and marami ang nabigla kasi sobrang strong ng personality ng taong to. Then all of the sudden ganun yung nangyari. It's a reminder lang, guys, para sa atin na hindi ibig sabihin na strong yung pagkatao ng tao. Strong na nakikita natin sa panlabas na ng tao is hindi na nila kailangan ng mga intervention from the family or from the friends or sa mga nakakakilala sa kanila. Kasi sa part ko, I've been in that situation wherein wala akong masabihan ng problema ko. Maybe they see me smiling, masaya, ganun, parang normal lang yung everything. But then, at the back of that pala, ang dami ko na palang pinagdadaan ng problema na sinasarili ko na lang. So, very thankful pa rin ako kasi kahit papano meron akong isa or dalawang tao na napagsabihan ng problema ko. Lakas na loob kong napagkwentuhan ng problema ko na hindi ko naisip kung huhusgahan nila ako or what. And that persons were not related to me at all. They are not my family, ganun. So, ang naging connection lang namin naging connection lang sa amin dalawa is naging magka-batch kami nung high school. And until now, I'm so thankful for her kasi kung wala sa kanya, wala na rin siguro ako dito. Kasi that time is sobrang, kung sa ibang term is tatalian na lang ang kulang. And then may mga gabi na umiiyak akong mag-isa, katabi ko kutsilyo, may lubid, tinitingnan ko na lang yun lagi hanggang sa makatulog ako. Tapos kinabukasan pagising ko na lang ulit, sasabihin ko, oh, nagising pa ako, Lord, anong purpose? Bakit nandito pa ako? And that was 2023. Walang nakakaalam ng pinagdaanan kong problema sa family ko. Parang napaka-okay lang ng lahat. Hanggang nag-decide ako by the month of something August, nag-decide akong umalis sa amin. And hindi alam kung anong reason. Basta sabi ko lang magwo-work ako. Kasi that time is hindi na ako nakabalik sa abroad kasi nagkaroon ng problema. Supposed to be by June babalik ako pero di na ako nakabalik. Then August pumunta ako ng Maynila. Pera ko lang noon 300,000. And then hindi ko alam yung pupuntahan ko sa Maynila kung totoo ba yun, trabaho ba yun or what something. Nakipagsapalaran lang ako. Habang nasa barko ako, iyak ako ng iyak. Parang gusto ko nang tumalon sa dagat kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kung ano man yung reason kung ba't may mga gantong pangyayari, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala sa lahat. And then, pagdating doon, nagtrabaho ako despite na buntis ako noon. Trabaho ko sa bakery, 12 hours, nagluluto ng pandesal, nagkakahera, kulang sa tulog, ganun. Tapos walang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan ko dun sa trabahong yun. Nakikita nila akong jolly, tawag nila sa akin ate. Parang naging sandalan nila ako, kwentuhan ng mga problema. Pero hindi nila alam na may dinadala akong mabigat na problema. So, nagpilit akong nakabalik ako ng abroad noon kasi sabi ko, once hindi ako nakabalik ng abroad, enter, exit that time by the month of October, hindi na ako makakabalik ng abroad. So, cancel visa, everything. So, lahat ng pinaghirapan ko for 15 years is wala na.
Nagpilit akong pumunta ng October. Hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Mabuti na lang talaga, sobrang blessed pa rin ako kasi andyan si God. Naglakas loob, bumalik ng Kuwait. Alhamdulillah, nakabalik ng Kuwait. Tapos nagstay ako sa isang room. Walang mayroon lang bed, mayroong lang. Tapos naranasan kong may pera lang akong ng 1 KD. Bibili lang ako ng kubos, bibili lang ako ng pansit canton. Yun lang yung kinakain ko. Nakasurvive ako for more than 1 month. Nakasurvive ako na gano'n yung sitwasyon. Hanggang sa kailangan ko nang makabalik ng Pilipinas. Pero naisip ko noon, hindi ko alam kung makakalabas ako ng Kuwait kasi may mga credits ako sa mga mobiles. Basta marami akong credits dito sa Kuwait. Sabi ko, paano ako sana makalabas ako ng Kuwait? Kasi kung hindi ako makakalabas, mahold ako dito. Ay, buntis ako. Hindi ko na alam. Bahala na, Lord, sabi ko. Naalala ko noon, papunta ko ng immigration. Dasal ako ng Lord. Lord, ikaw nang bahala. Pagkalagpas ko ng immigration, parang sabi ko, Lord, thank you. Grabe, iyak ako ng iyak pagkalagpas ko ng immigration kasi sabi ko, at least makakauwi na ako. Pero bago pa yun mangyari, nung papunta pa lang ako ng Kuwait, naiwanan ako ng eroplano sa Dubai kasi tawag nito, stopover kami ng Dubai. Akala ko same gate lang yung eroplano same gate lang na binabaan namin, doon din kami pupunta. But then, hindi ko na-check ng maayos or hindi rin na ipaliwanag sa akin sa Pilipinas na kailangan palang lumipat ng terminal. So, naiwanan ako ng aeroplano. So, doble dago. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mag-stay ako dito sa Dubai or anong gagawin ko dito? Mag-TNT ako, ganun. But then, sa awa ng Diyos, ayun, nakapag-rebook ng ticket. Nakapunta ng Kuwait. Yun na. So, ganun lang. Hindi ko alam na sa araw-araw nakaka-survive ako despite sa sobrang dami kong problema. Credit sa Pilipinas, every month, may interest, masakit na yung, masama na yung, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad. Tapos, hindi ako makapagpadala sa mga anak ko. Tapos, dito sa Kuwait, may mga problema din ako. Tapos, uuwi ako, wala akong dalang pera. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko, ang pera ko lang dito is hanggang Maynila lang. Tapos mabuti na lang at may mga extra din akong trabahong ginagawa noon online. Kaya sa awa ng Diyos nung November na yun, nakauwi ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung paano punta doon. Magtanong-tanong lang ako, nagsakay ng van, tapos so far nakarating ako doon. Then akala ko yun na yung pinakamalaking dagok ng buhay ko. At sabi ko, uwi na ako nung November na yun, November, December, akala ko gusto ko nang mag-relax. Kasi malapit ang mga anak. February ako supposed to be manganganak. Sabi ko, siguro ito na yung pinakamahirap na pinagdaanan ko sa buhay. Pag natutulog ako, sabi ko na lang, lagi, every time napipigit ko yung mata ko, lagi ko sinasabi, Lord, ikaw nang bahala. Kung gigisingin mo pa ako, ibig sabihin may purpose pa yung buhay ko dito sa mundo. Then, comes January. Yun na nga, nangyari na nga. Nanganak ako, stillbirth yung baby. It means, pinanganak ng tulog. Sobrang dami ng pangyayaring yun. Nasa vlog ko yun, nasa mga videos ko yun, paano nangyari yun na nawala yung baby ko. Tapos, yun na pala yung pinakamahirap, pinakamasakit na pagdadaan ko sa buong buhay ko. Akala ko yun yung time na yun na pinagbubuntis ko siya nung pumunta ko Manila, pumunta ko ng Kuwait. Akala ko yun na yung pinakamahirap na magiging parte ng buhay ko. Yun pala, ang pinakamasakit pala is yung mawalan ka ng anak na parang, lagi ko nga sinisisi yung sarili ko dati, siguro kasalanan ko lahat, ganun. But then, pinapalakas ko lagi yung loob ko, or sinasabi ko na may purpose si God. Later on, na-realize ko kung anong purpose ni God. But sinamahan ako ng anak ko
for the past 9 months or 8 months. Sinamahan ako ng anak ko hanggang sa pinanganak ko siya. Kasi siguro kung wala yung anak kong yun, matagal na rin siguro akong nag-give up sa buhay. Kasi ang daming utang, ang daming problema, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yun siguro yung naging purpose ng anak ko. Kaya dinala ko siya or sinamahan niya ako hanggang sa lumabas, hanggang sa pinanganak ko siya. So, yun lang guys, yung sasabihin ko is always check with your relatives, with your friends, or kahit hindi mo kakilala, basta alam mong parang ang strong ng personality ng taong to. Always check on them, always ask them, kumustahin sila. Kasi, malaking bagay yung salitang kumusta. Kasi that time, kung hindi ako kinumusta ng kaibigan ko, hindi siya nag-chat sa akin. Wala. Siguro wala na rin ako. Kaya, yun lang guys. Nalungkot lang ako sa nangyari dito sa isang kakilala ko na asawa ng pamangkin ko. Kasi napaka-strong ng personality ng taong to. Sobrang kilala siya and sobrang ina-idolize ko siya. The way na mag-handle siya ng mga problema, as in, kasi nakaka-chat ko siya before. And nag-usap kami about sa life, ganun. Pinapayuhan ko nga din siya, sabi ko, kaya mo yan, strong ka, ganito, ganyan. Pero see, it doesn't mean strong ay hindi na nila kailangan ng taong magre-remind sa kanila, or hindi na nila kailangan ng taong masasandalan nila. So, yun lang guys. Paalala lang. Check with your friends, check with your relatives. Check with someone na alam yung strong. Kasi, baka yung pangungumusta nyo, yung makakapag-save. Kung ano man yung makakapag-save sa kanya, kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon.